Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo hong episodes, pwede nyo pong hanapin dyan. And ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa head trauma and head injuries. So, ang head po or ang ating ulo, both sa baby, sa bata at sa adults is very important. So, minsan ho, tamaan ng lahat, wag lamang po ang ulo ang mababagok. O kaya ho yung mga may anak, may babies na nagtatrabaho ang mother. So, hanggat maaari po ay wag niyong alaga sa katulong lamang or sa kasambahay lamang ang baby nyo. Kasi ho yan hulog sa kama, sa crib at hindi ho nagsabi sa inyo kawawa ho ang babies. Kailangan ho may kasama ho yung kapamilya nyo. Hindi ho pwedeng sa katulong lamang. And kadalasan ho ngayon ng mga kasambahay, pag hindi ho nakatingin ang boss, cellphone po ang hawak. So, ayan. So, hindi ho pwedeng ganun. Though lahat ho o most ng head injuries are minor and do not require hospitalization, any blow to the head, pwede hong mag-result yan in a head injury. And ang head injury ho can cause damage to pwede hong sa scalp lamang, sa anit, such as minor bump to the head or scalp wound that bleed. So, pwede hong sa skin lamang or sa scalp lamang. Pwede rin hong mapunitan ng skin, pwede naman din hong nabukol lamang. Now, ang skull, such as skull fracture, pwede rin huyang magkaroon ng break or crack to the bone that surrounds the brain. And pwede rin hong tamaan ang spinal fluid in the brain, which we call CSF or cerebrospinal fluid. And the brain itself, such as a concussion or contusion, pagka ho contusion, yung brain tissue ho na bruise. Ang concussion po, naalog yung brain. Matinding pagkaalog, yun ang concussion. Pag contusion ho, may hematoma. At ibig sabihin ho, may blood collection doon sa area ng brain from a broken blood vessel. Or sa Tagalog ho, nagkaroon ng pasa. So, yung blood ho from a broken vessel may seep into the brain, even though you may not be able to see any bump cuts or bruises outside. So, pwede hong sa loob nagkaroon ng hematoma na wala ho kayong nakikitang sugat sa labas or bukol sa labas. So, because yung skull bones po, hindi nag-e-expand. Of course, matigas ho yung skull natin. Yung blood ho has nowhere to go. Wala hong mapuntahan yung blood na lumabas galing sa blood vessel. At yan ho ay nagpuput ng additional pressure on the vital areas of the brain. Di ho ba yung dugo dapat nasa ugat? Dumadaloy ho ang ugat na yan, paikot-ikot from head to toe. Kaso ho, pagkaroon ng break, ayun nga ho, nagdugo. Yung dugo ho na lumabas sa ugat, syempre ho, magfo-flow o matatapon doon sa loob ng brain. Yung brain ho, yung space nun, saktong-sakto lang po yun. So, any additional blood or fluid
makakasikip ho yun doon sa loob ng brain. So yun ho ang sinasabing magkakaroon ng increased intracranial pressure. Sisikip ho doon sa loob. Kasi hindi ho afford ng brain each side na may makidagdag hong space doon sa loob niya. Katulad ho ng blood pagka napuputokan ho ng blood vessel. So, wherein nagkakos ho yan ng serious problem. And yung bleeding ho yan sa brain usually starts within the 24 hours of the injury. Kadalasan po. But it can last for 3 days or it can be longer. And it is very important to watch out for symptoms of any serious head injury during the first 24 hours. So kaya, di ba pagka nabagok ang ulo, any kind of pagkaka-head trauma ho, inaalaw natin na o ini-encourage natin ng pasyente na CT scan of the brain. Pwede naman hong plain lang, walang dye. But even though if the CT scan shows normal, kailangan ho inuulit yan after 6 weeks man lamang. Kasi ho, pagka yung bleeding is very, very tiny lamang po, hindi pa ho yan ma-appreciate sa CT scan. So, pagka ho, kahit kaunting-kaunti lamang ho yan, kung after 6 weeks or after 1 month man lamang, syempre ho, makakaipon na rin ho yan. Kahit nasabihin nating isang kutsarita lamang, ay makikita na ho yan sa CT scan. And kailangan hong mag-seek ng immediate emergency medical assistance kapag ho merong severe head or facial bleeding. So, syempre ho, pag nagdugo sa ulo, kailangan ho malaman natin kung sa skull lamang yan o nakapasok sa brain ang bleeding. Pagka ho may change in the level of consciousness, yun ho bang hindi stuporous ang pasyente, tutulog-tulog, pagka ho may black and blue discoloration below the eyes or behind the ears, para ho may pasa below the eyes or behind the ears, lalo na ho kung yan ay umaandar ho, sabihin nasa eyebrow nung una, bumaba sa baba ng mata, bumaba pa ng kaunti, so lalo na po yun. It is a sign that there is a bleeding inside. Cessation of breathing. Siyempre ho kung ang breathing pahinto-hinto, then wala sa wisyo ang pasyente, may confusion, then nagkaroon ho ng loss of balance, then nagkaroon ho ng weakness or inability to move an arm or leg, hindi ho maigalaw ang kamay or paa. Meron hong ganito na pagka-bleeding ang problema, minsan ho naigagalaw pero minsan nawawala. Why? Kasi ho pag blood, depende ho sa posisyon ng pasyente. Kung nakahiga o nakatayo o nakatagilid, syempre ho fluid yun eh. Iba-iba ho yung part ng brain na nadadaganan ng blood clot. So kaya ho yung symptoms ng pasyente iba-iba. So akala nyo ho minsan ng pasyente malinggiring or umaarte lang. Minsan ho hindi magalaw ang kamay or paa, but after pag imibaho siya ng posisyon, okay na naman. Kaya mahirap pong i-identify pagka-bleeding. Severe headache, matinding sakit ng ulo, at pwede rin hong magkaroon ng stiff neck, pwede rin hong pagsusuka, pwede rin hong blood or fluid that comes out of the mouth, nose, or ears. So pwede hong may lumabas na fluid sa kahit na anong opening sa head, sa ilong, sa tenga, or sa mouth. Pwede rin hong magkaroon ng loss, blurred, or double vision. Dumodoble ho ang tingin. And pag tinignan niyo ho yung pupils with a flashlight, unequal ho yung size ng pupil. Yung sa gitna ho ng kulay itim ng mata, meron pang mas maliit dyan, which we call pupil. Yung mas malaki, yun yung iris. So, yung pupil ho, pag dinaanan nyo lang ng ilaw yan, tapos inalis nyo yung ilaw, bumubuka ho yan or nagko-constrict. Sa kaso ho ng may head trauma or bleeding, hindi ho pantay yung pupil, unequal. Ibig sabihin ho, may problema yan inside the brain. And of course, kung nagkaroon ng convulsion ang pasyente. So yan hong mga binanggit natin yan, kailangan nyo ho mag-seek ng immediate emergency medical assistance. Kasi ho, all those things are signs of brain hemorrhage. At kailangan ho niyan, that is a medical and surgical emergency. Kung ang pasyente ho ay halimbawa car accident, no, or nahulog, no, or nabagok, nawala ng malay,
While waiting for medical help, you need to keep the subject lying down and quiet. So, hayaan nyo lang ho munang mahiga, wag nyo hong galawin. Kailangan ho, i-keep nyo yung neck and back perfectly still. Mas maganda ho nakalapat siya, yung likod niya, tsaka leeg. Hindi ho pwedeng nakaangat ang ulo. So, hindi ho pwedeng nakaupo. Kailangan ho nakahiga. Keep the neck and back perfectly still until help arrives. Kung kayo ho ay nagsususpecha ng neck or back injury. Depende ho kasi anong klaseng trauma ang nangyari sa pasyente. Kung alin ho ang nabagok sa pasyente. Kailangan hong i-check to see if the subject, of course, is breathing and may pulso. Siyempre ho, makikita nyo naman kung humihinga o hindi. Pulsuhan nyo ho. If there is no breathing and no pulse, kailangan ho ng CPR. But kung hindi naman ho kayo marunong mag-CPR, hindi ho kayo pwedeng mag-CPR. Kasi ho, baka lalo nyo hong mabalian ng ribs ang pasyente. You really need to call an assistance, no? Ambulance or punta ho kayo ng barangay kung may mga sila dyan, medical aid that can help the patient. Kailangan ho ang rescue breathing, no? At lalo na ho, do not tilt the head back or move the head or neck when you do an airway breathing. Kung meron ho magsi-CPR, hindi ho kailangang i-tilt ang head ng back or forward. Kailangan ho, nakalapat lamang yan sa kinahihigaan niya. And instead, pull the lower jaw. Yun ho, lower jaw lamang. Pero yung upper head, wag niyo hong gagalawin. Para lang ho, i-open yung airway. Buksan niyo ho para makalabas at pasok yung hangin. And you need to stop bleeding using a clean cloth or sterile gauze. Kung may nagbi-bleed ho sa brain, malinis na tela or kung may sterile kayong gasa, takpan niyo ho. Medyo lagyan niyo ho ng konting pressure to stop the bleeding. Any bleeding, kung wala ho, hindi niyo mapahinto, ang pinaka first aid ho dyan is diinan nyo ng kaunti. Konti lang po. Para lang ho maampat yung pagdurugo, para ho mag-clot. Pero yung diin naman hong sobra na hindi na ho makadaan yung blood flow, mali po yun, no? Observe the subject as long as necessary to be sure the level of consciousness doesn't change. So, ibig sabihin ho, kailangan obserbahan nyo kung ang pasyente ay gising, nakakausap, oriented, nasa wisyo ang sinasabi. Kung may mga cuts, sugat, kailangan hong clean and cover any open cut with sterile gauze and first aid tape or band-aid. So, halimbawa ho, na-stop nyo na yung bleeding, linisin na po ng aseptic technique. Pwede hong Q-tip, betadine, or kung wala hong Q-tip, hydrogen peroxide plus betadine. Then, kung mayroon hong bacterial cream, antibiotic, lagyan nyo ho para pag tinakpan ninyo ng sterile gauze, hindi ho siya didikit pag tinanggal. So, tsaka nyo ho takpan ng sterile gauze at takpan ho ng micropore tape para ho, hindi na ho yun maging source of infection. Hindi ho pwedeng may sugat na nakabuka lang, walang takip. It will be contaminated, mako-contaminate po yun. And later na po lagyan ng anti-tetanus kasi nga ho, nasugat, nagkaroon ng open wound. And kung meron ho, kailangan humanap kayo ng ice pack or cold compress to the injured area para hindi na ho maging bukol to reduce swelling and hindi na ho magpasa, bruising. Napaka-effective ho ng ice pack or cold compress. Mapipigil niyo ho yung pagbukol at pagpapasa. And apply intermittently for 15 to 20 minutes for an hour or two. So yung paglalagay ho ng ice pack, hindi ho pwedeng tuloy-tuloy. Mamamatay naman ho yung doon, yung tissue and organ. So mga 10 minutes, then magkaroon ho kayo ng interval ng another 15 to 20 minutes. I-apply nyo uli for 5 to 10 minutes. Tinatanggal-tanggal po para hindi ho masobrahan ng lamig yung area. Take only clear liquids until vomiting stops for at least 6 hours. So kung okay na ho ang pasyente at medyo nakakatayo naman, pwede hong magpainom kung nauuhaw ang pasyente, tubig lamang ho.
hanggang sa huminto ho ang pagsusuka kung nagsusuka. So tubig lamang ho for the first 6 hours. Consider giving subject medication for the pain, ayun ho, kung kinakailangan. But pag umiinom ho ng any pain reliever, kailangan ho may laman ang tiyan. And as needed lang po yan. Dahil ang side effect ho niyan, of course, nakakasira ho ng kidney. And subject can resume normal activities once it is apparent that there is no serious head injury. Pagka ho napa-CT scan nyo na, wala naman ho yung mga simptomas na sinasabi natin kanina. So, ayun ho. But I still recommend a repeat plain CT scan after 6 weeks. May mga iba ho kasi na after a head injury, kahit na ho anong head injury, na untog, na bagsak, na dulas, na aksidente ho sa kotse, no? Na nabagok ho ang ulo, ay yung iba ho kasi ang ginagawa, skull x-ray lamang ho. I want to remind you that skull x-ray is only up to the skull. Para ho malang malamang kung nagka-fracture ang inyong skull. Pero hindi nyo ho makikita ang loob ng brain sa loob skull x-ray. Pagka ho gusto nyo nang makita ang loob ng skull, which is the brain, CT scan po ang makakatagos dyan. Pero wag na ho kayong magpalagay ng dye or contrast media because toxic ho yun sa katawan ng pasyente. Na head trauma na, nilagyan nyo pa ng dye. No? So lalo na ho kung may edad na ang pasyente, hindi nyo naman alam kung okay ang creatinine yan. Emergency ho yung pagpapa-CT scan ninyo. So, plain CT scan lamang po, enough na ho yan para makita kung may brain hemorrhage ang pasyente. Uulitin ko ho, pag merong simptomas tulad ng mga binanggit natin kanina, nawala sa wisyo, nagtutulog-tulog, may pasa, nagsusuka, and others, no? Kailangan nyo hong malaman ang loob ng brain. So, CT scan ho ang makakatagos para makita nyo yung brain. It is not enough for you to do skull x-ray. Kasi ho, ang skull x-ray, ang makikita nyo hanggang buto lamang. Hindi ho mape-penetrate ang loob. So, it doesn't mean na normal ang skull x-ray, wala hong nangyari hemorrhage sa loob ng brain. Hindi ho enough yun. Kung gusto nyo ho talagang makasiguro, CT scan of the head. Prevention for head injuries, kailangan ho may helmet kayo, when doing any sport or nakamotorsiklo ho kayo or any outdoor activity like biking, rollerblading, no? Horseback riding, playing football or boxing. And insist, lalo na ho kung bata, no? Kailangan po yun, no? Ang mga bata naman ho, use a child safety seats and seat belts while riding in a car, even if it is just a short ride. Kahit to isang kanto lang, dalawang kanto, wag ho kayong kampuante na dyan lang naman ho sa kabilang kalye, hindi na kayo magsi-seatbelt. Hindi nyo ho alam kung saang intersection biglang may bubulaga ho dyan na kasalubong. So, kay malayo o kay malapit ho at kabilang kanto, mag-seatbelt ho kayo, no? Kailangan ho, teach your child to stop and look both ways before crossing the street. Actually, hindi lang ho sa bata, lahat po tayo. So as not to bang his or her head against something hard during at yung mga hindi ho inaasahang pangyayari, no? Sa bata ho, do not leave a child alone on a high chair or a shopping cart, sa bed or sa chairs or tables or sa stairway. Yun nga hong sinasabi ko sa inyo na hindi ho pwedeng ang anak ninyo, baby or a toddler, even toddler or a child, nasa katulong lamang po. Baka ho mamaya nabagok ang ulo niyan during daytime, nasa trabaho kayo, hindi ho magsusumbong sa inyo, ay hindi nyo ho alam, no? Take caution when climbing ladder or walking up the roof. O, yun hong mga construction worker na umaakyat ho ng mga ladder or umaakyat sa roof, kailangan ho mag-ingat. Kailangan ho ang child-proof window, locks, or guard on windows on the upper floors installed. Ayun, pagka mataas po ang floor ninyo, lalo sa mga condos. And kailangan ho ang child safety gate at the foot or at the tops of stairs. And kailangan ho ilock ang door papuntang basement kung kayo po ay may basement.
And always keep the floor areas and stairway free of clutters para wala hong makadudulas. So hindi lamang ho bata, pati ho mga elderly kailangan yung ingatan. Lalo na ho mahina na ang mga tuhod niyan at minsan ho mahina na rin ang balanse. Kailangan ho may nag-aakay na sa kanila. And if possible, keep an eye out for potential hazards of your child and elderly. Ang atin hong head is a very important part of the body, and head trauma and head injuries is what? Is fatal. Kailangan ho, importante yung mga sinabi nating medical emergency na signs and symptoms. Kailangan ho may idea kayo para alam nyo kung kailan dapat na hong dalhin sa ospital or hindi. Dahil pag nahuli ho kayo, ikamamatay po yan ng pasyente. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Sa usapang KKK, ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 2893. PM Doc, kahit 53 years old na ay alas 9 din ba ang tulog? Okay. So, the answer is yes. Kasi po, ang katawan natin, meron ho kasi yung biological clock na tinatawag na every 2 hours so may kanya-kanyang organ na nagpapahinga and nagre-rejuvenate. Kailangan ho ideally should be 9 p.m. kasi ho ang reason dyan yung ating melatonin which is the hormone for sleeping. 9 p.m. ho yan, 9 to 10 p.m. ho yan nare-release para tayo ay antukin. Pag hindi ho kasi tayo nakatulog ng 9 p.m. ibang hormones ho ang marirelease which is stress hormone. We call it cortisone. And at the same time, bago ho kasi dumating yung alas 11, 11 to 1 and 1 to 3, which is 11 to 1, pahinga ng gallbladder and 1 to 3, pahinga ng liver. Kailangan ho, bago magpahinga yung gallbladder and liver, tulog na po tayo. Kasi nga ho, hindi magagawa ng gallbladder and liver ang cell repair and rejuvenation pag tayo ho ay gising pa. So, kung hindi ho mahabol ang alas 9, habulin ho ang alas 11. But the ideal is 9 p.m. because of the hormone melatonin. Bukod ho doon, ideally, kahit ho 53 years old na kayo, 7 to 8 hours pa rin ho ang right amount of sleep. And it should be night, wag po day ang tulog, no? So, ganun po. Kailangan ho sumusunod tayo sa circadian rhythm ng ating environment. Ibig sabihin ho, kung kailan ho may araw o may sunlight at kung kailan ho gabi. So, kailangan ho gising tayo pag may sunlight, tulog ho tayo pag wala hong sunlight or gabi ho. Yun ho ang tamang balanse ng ating katawan to the circadian rhythm para wala hong chaos, no? So, sa function ho ng ating katawan at harmonious po ang frequency ng ating body to the environment, no? Walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang ho nakalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, still on promo, at detoxification and blood cleansing program kasi yan yung dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho sa mga wala namang karamdaman at gusto lamang ho magpaputi at magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip that is available for everybody.
And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.